So, hello, no. Ngayon, no, alam nyo ba na dito sa mundong ito, hindi talaga mawawala ang digmaan. Nation against nation, kingdom against kingdom. So, gira, no. So, alam nyo ba na itong kanilang pinaglalaban or anuman yung pinaglalaban nila, makikipagpatayan, makipaggira, bumuo ng mga bomba to destroy country, no, to destroy sa other country or ano pa man. Alam nyo ba noon ang kanilang mga pinaglalaban ay walang kakwinta-kwinta at itong gira na ito ay isang bagay na walang kabuluhan. Bakit ko nasasabi ito? Halimbawa na lang, gusto mong girahin ng isang bansa kasi gusto mong wasakin ang mga tao or ganito ganyan. Ayaw mong may mga tao mabubuhay pa o gusto mong patayin ang mga tao ganito ganyan. So, alam mo ba no na kung ganito ang mindset ng bawat tao, ang tao ay nagiging walang kabuluhan. Bakit? Anong kakwinta-kwinta ang gira na yan kung dito sa mundong ito, tayo ay lilipas? Makikipaggira ka. Tingnan mo kung gaano kahangal ang mga leader, ang mga bansa na makikipaggira. Isa lang ang patutunguhan natin after death. Ang ating Panginoon. Judgment. Kingdom against kingdom, full of hate. Ang bawat leader, ang bawat tao, nag-hate, hatred. So ganitong sistema ng mga hatred, hindi ito nangangahulugan na ang tao ay nagiging matuwid sa paningin ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa atin is to forgive. Forgive one another. No? Magpatawaran tayo sa bawat isa at magmahalan ang bawat isa. Ngunit kung may hinanaing ka or may galit kang nadarama sa iyong kapwa against ganito ganyan. So, dyan pa lang sa loob mo na ganito ganyan, nagkakasala ka na. At dahil dito, hindi makakapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos. So, yan ang sinasabi ng Biblia. Kung ang isang tao, hindi siya magpapatawad sa kasalanan ng kanyang kapwa, hindi rin siya mapapatawad ng kanyang Panginoon. Ganito ang pangyayari. Kingdom against kingdom, nagpapatayan, ganito, ganyan. Full of hate, ganito, ganyan. Pagdating ng mga ilang taon, 10 years from now, 50 to 100 years, namatay silang dalawa. Iisa ang patutunguhan nila na puno ng kasamaan. Impyerno, parusahan silang dalawa, magkikita sila doon ngayon. So anong kabuluhan, no? 'Di ba walang kabuluhan ang gira dito sa mundong ito, kaguluhan, patayan or ano pa mang digmaan or ano pa mang mga bagay no na karumaldumal na demonic. No, tignan mo kung gaano kahangal ang mga taong gumagawa nito at walang kabuluhan ang gira. Kahit yung hatred mo, galit sa kapwa o ganito ganyan, pakikipag-away o ganun, walang kabuluhan nga yan lahat. Kasi nga dito sa mundong ito, itinakda ng Panginoon na minsan lang tayo mabubuhay. Isang beses lang. At pagkatapos nito, judgment. So pagkatapos mo mamatay dito sa mundong ito, hindi mo na babalikan itong mundong ito. Wala ka nang babalikan, hindi mo na babalikan. Hindi ka na babalik dito. Yung pinaglalaban mong bansa na ganito ganyan, magiging walang kabuluhan na yan. Mawala ka. Sabihin mo, para ito sa mga future children ng ganito ganyan. Kalukuhan po yan. Yung mga mindset ng isang tao, nagpapaligaw sa kanya. Nililigaw ka lang. Lahat tayo dito sa mundong ito, haharap sa Panginoon. Hindi tayo taga rito sa mundong ito. Temporary lamang tayo. So lahat ng mga ginagawa ng mga tao dito sa mundong ito, yung magpapayaman, nagtatayo ng magandang bahay, mga palasyo, building, ano pa man mga bagay, gira, digmaan, patayan, magiging sakim, ito ganyan. Lahat ng bagay na yan, walang kabuluhan. Hindi ito maintindihan ng bawat tao ngayon na sila ay buhay pa. Kasi nga, yung mindset ng bawat tao nandito sa mundong ito. So, ang kanila is paglalaban nila ang mundong ito. Pagdating ng panahon na mamamatay ka, mamamatay ang isang tao, doon niya ma-realize at maisip ang lahat na lahat ng kanyang pinaglalaban sa mundong ito, nung siya ay nabubuhay pa, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Naalala niyo sa sinabi doon doon sa Hebrews, sa sulat na Hebrews, na may isang babae no, na namatayan ng mga anak. Hindi sila nanghihinayang na ialay ang kanilang buhay. Kasi nga tanggap nila na dito sa mundong ito, ano lang sila, dayuhan lamang sila. At pagkatapos nung namatay sila, natanggap nila doon sa Panginoon ng kanilang mga pangako. Ang pangako ng Panginoon.
para sa kanila. So, ang mga tao ngayon, hindi nila matanggap na dayuhan tayo dito sa mundong ito. Ang para sa kanila is mamuhay sila dito sa mundong ito. Paglaban ng mga walang mga kabuluhan, makipagpatayan kasi this is our nation, this is our country. Walang kabuluhan po yun. Hindi tayo taga rito. Pagkatapos ng kamatayan sa isang tao, judgment, dalawa lang ang patutunguhan ng bawat tao. Kung makakapasok ka sa kaharian ng Diyos, doon ka sa kaharian ng Diyos. Pag hindi ka, doon ka sa impyerno. Ganun po yun. Kung pareho kayo, magkaaway kayo, namatay kang dalawa, magkasama kayo sa isang mundo, doon sa impyerno. So, pagpalaglaban, doon pa rin kayo mag-aaway. So, walang kabuluhan po ang lahat. Kaya nga sinasabi ko, ang lahat ng ginagawa ng mga tao dito, sa mundong ito, maliban sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ang lahat, walang kabuluhan. Basura po ang lahat na nangyayari dito sa mundong ito. Ang bawat tao, ginagawa nila ito for the sake of money, fame, and glory. Wala. Yang lahat ng yan, walang kakwenta-kwenta at iiwan yan ng bawat tao. Hindi nila yan mapapanghawakan habang buhay. Pagkatapos dito sa mundong ito, pagkatapos ng buhay na ito, wala na, tapos na. Hindi ka na babalik dito. Ang haharapin mo ngayon, yung panibago mong buhay. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, di ba? Siya na may maraming mga anak pagdating ng panahon, para siyang walang anak. At siya na pinakamayaman pagdating ng panahon, para siyang walang kayamanan. Ganon kahirap dito sa mundong ito. Ganito ang mundong ito. Ganito ang reality. So walang kabuluhan ang hatred, pagkikipag-away, digmaan, pagiging sakim, or ano pa mang mga bagay. Kasi pagdating ng panahon, itong lahat na ito, kukunin at ilalayo ng Panginoon sa iyo. At haharap ka ngayon for His glory. Haharap ka ngayon for judgment sa ating Panginoong Kristo. Ayon sa mismo sa nakasulat sa Biblia. Yan ang mangyayari dito sa mundong ito. Kaya walang kabuluhan ng pakikipag-away, gira, digmaan, patayan, chismis, siraan, away sa bawat kapwa. Walang kabuluhan ng mga nangyayari dito sa mundong ito, maliban sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Maliban diyan, ang lahat walang kabuluhan. Ito ang nangyayari dito at ito ang reality ng mundo. Kaya wag po tayong magpapalinlang sa mundong ito. Hayaan lang natin na tayo ay makasurvive sa pang-araw-araw na binigyan tayo ng Diyos ng mga pagkain na makakain natin at masusuot natin sa araw-araw at tubig na mainom hanggang sa mga araw ng ating kamatayan na kukunin tayo sa ating Panginoon. Let's wait. Hintayin natin ang pagbabalik ng Panginoon. Hayaan natin sila na magkagira. Huwag kang makipaghalubilo or huwag kang makipagsalo or makisalo sa mga ganyan mga tao na yan na walang kinilalang Diyos. Pinaglalaban nila ang mga bagay ng mga bansa, ang mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Ang ipaglaban natin ngayon is itong sarili natin na hindi tayo babagsak sa naghihintay na kaparusahan para sa mga taong hindi kumikilala sa Panginoon at sumusunod sa kanyang kalooban. Ito ang ating sarili, ang ating iisipin doon sa ating Panginoon na pagsikapan natin, makasunod tayo sa kanyang kalooban at mamuhay tayo ng kabanalan sa kanyang salita at kanyang kalooban upang tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. At itong mga bagay dito sa mundong ito na isacrifice mo. At pagdating itong mga panahon na yon, matanggap natin ang mga pangako ng ating Panginoon sa Kristo. Ang lahat na yon idadagdag ng Panginoon sa atin. Gaya ng kanyang sinabi, and all these things will be added to you. Seek the kingdom of God first. Yan ang pinakamahalaga. So hanggang dito na lang yun. God bless everyone. Amen.